Kamusta po? Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Iniling ko pa rin. Half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. VP, Yes, regarding the legal, his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once ayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC For own money. For the councils. Kasi parang dalawa raw po yun. Either the court pays for the councils or it's the Own money. president. Own money. Sa on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team, kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung pa rin na sinasabi. So, ma'am, ano po sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Maybe Bakit po? why? Dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po yun. Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands, and we don't want complications pa. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum, and then we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte, no? But right now, he's not nominated as a lawyer. Ma'am, nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, diba, sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumiram daw muna siya sa loob. So may na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Is he medyo enjoying? I have to tell you, he's charming. Paano po? Yung Marami na po siya nakakausap. Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang dating niyo. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, Makikita niyo mismo may yung exchange na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So, sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So, he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman doon ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba yung, ano yung proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasa ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then
siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya. But apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano nag-apply. Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung Well, panibagong right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina, doon, while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently, pwede palang magpadala ng letter sa loob. So, marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na hindi walang problema sa sulat. Nothing terminated. Oo, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para kumibisita dito ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. Susundin niyo po yun? Sumama. Talaga tatabi. Ay, pwede mo tanong. Yes, ma'am. Opo. Ano sa kamakaano? Dili sa ka or muli ka Pilipinas? Ako alang sang isahon ang mga abogado, i-meeting na ko sila. Magsabot mi ko unsay buhaton pagkahuman kinahanglan na umuuli sa Okay, salamat. Ma'am, madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Hindi mo pwede Baka siguro. pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni Oh yes, yes. He's looking forward actually na mayor. Kaya nga sabi niya kanina, sabi niya, hindi pa naman ako mayor, so dito lang muna. So di po yun maapektuhan yung kanyang candidacy of him being here? Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, Yes. masyado pa tayong malayo doon sa conflict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero padalang BP, padalang BP. After ba siya, September, sayang last. Dili na, uy, wala. Dili pa ko mag-anak ka ron. Dili mo ganahan nga, din sa siya sa inyo, ha? At taga-Sweden ka, so pabaghinon sa ano. Yes, ma'am. That is true. Until they put him in the frame. Oo. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. We cannot do the ICC. It's illegal. The Article 59 of the use ICC rules statute. Opo, tinuod na So, siya, meron ma'am. ka na, hindi mo na kinaipuhan. We will bring that up in the proper time. Maapay video nga, i-confine na mo. Oh, salamat. Kasi kay kinahanglan ko na, ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa pagpunta-punta po niya sa clinic. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health. Kailangan po ba niya lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang self? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee, patient. So meron po Patient, detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. Out of the list of medicines and alam naman ng mga doctors yung sa loob. Yes, ma'am, yung idea po ay kumusta naman po? Hindi ko pa alam kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. So pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. This is sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob, yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nata-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee niya okay. kasi may kanya-kanya silang kwarto. So isang detainee lang per room. Yan ang pagkakaalam ko ha. Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain. Yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically, is it like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita ang Pero kanyang yung sinabi po niya sa quarters. inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee?
sinabi niya sa akin, ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Yes! Ganyan hindi ako malabas. Sige, halingan na po. Ma'am, huwag lang natin sabayan para marinig po. Nagsikin ano sa kanina nangyari? Na, kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang ang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano to clarify po? Ano na pinaka-namimiss ko lang? Hindi ko. Sinabi naman niya kay ES din, ano? Sa girl na tatay. Grabe ko. Okay. Para sa 23 po, kasi parang birthday rally niya rin po yun. Sa 23. Saka birthday po niya. Birthday. Yes, sinabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito. Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's a focal for March 20. Para sa amin lang yung solid. Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para pagkatadig. Thank you, JIL. Bakit po ba niya naman nung letter po from the Dutch? Pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi ng handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home? Up to you. Ano ba developments back home? Update niyo muna ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po sumagot. Utang lista na. yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na-atake nila? Alam mo, hindi ko masagot yan eh because as we speak, hindi namin alam kung how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. Hindi po ba nagreklamo ngayon si former President Duterte? Kasi yung ginawa po ngayon dito, nararamdaman din po ba yung ginawa din sa loob? Or comfortable po ba siya Comfortable yan. Comfortable Actually, yan. mainit ba? Kasi inubad nila. Mainit talaga Controlled temperature sa loob kasi medyo nainitan ako at inubad ko yung jacket. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.